Yo, yo! Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Kami ang boses ng masa, hindi na Ayun! Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon mga bossing. Ito na naman po ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler dito sa YouTube, si Boss Dada. Ayan, magandang hapon sa inyo. Ano na po, kamusta na po ang inyong buhay-buhay? Another day, another uratan session with yours truly, Boss Dada, ang fake news peddler ng Pilipinas. At lahat po ng ating mga content, lahat po ng ating mga pinagsasabi rito, disclaimer lang, wala pong katotohanan, pawang kasinungalingan po lamang, at tayo po ay may bias, tayo po ay pro Duterte. At lahat po ng sasabihin natin dito ay patungkol lamang kay Duterte. Kaya wala kayong pakialam, mga buwisit kayo. Kung ayaw nyo, huwag kayong makinig. Kung nasasaktan kayo, magsilayas kayo. Sa mga kinauukulan, mga politiko, kung ayaw nyo na naririnig nyo dito, huwag kayong makinig, mga hinayupa kayo. At pinaka-importante sa lahat, kung ayaw nyo ng mga naririnig nyo rito at ayaw nyo kayo ay napupulaan ng masang Pilipino, wag na po kayong tumakbo bilang mga politiko, mga buwisit kayo. At wag na rin po kayong tumakbo sa kahit na anong posisyon. Kayo po ay magtanim na lang ng kamote kung gusto ninyo. Kung gusto rin naman ninyong magpakamatay na, okay lang din naman. Ayan, ito at sabi ko another day, another Burotan session with Boss Dada TV. Pasasakitin na naman natin ang mga ulo ng lahat ng mga kawatan, magnanakaw, sindikato, lahat ng mga manguumit, mandurukot, lahat ng mga sinungaling, mga mambubudol, lahat po ng mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas, lahat po ng mga kupal, kumag at mga putok sa buho sa Pilipinas. Ito po yung ating bibigyan ng mga sakit ng ulo, kasukasuan. At syempre maraming salamat muna sa lahat ng mga nanonood dito sa ating channel, lahat ng mga nag-like, lahat ng mga nag-share, lahat po ng mga nagsusuper thanks. Thank you very much po sa inyong lahat. Ayan. At syempre ngayon pong araw na ito ay tribute para sa ating pinakamamahal na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Happy birthday po Pangulong Duterte. At naku po, buong mundo po ang nagse-celebrate ng iyong kaarawan. Naku, napaka saya nito dahil katulad ng ating sinasabi, buong mundo ang nagse-celebrate. But at the same time, nakakalungkot kasi 2 consecutive birthdays na po ni Pangulong Duterte yung hindi natin nasaksihan. Si Pangulong Duterte, when he's celebrating his birthday, usually lang po yan. Sineselebrate lang yan with the cancer patients. Tapos, very simple lang. Pamilya lang, mga close friends, and hindi talaga siya nagse-celebrate ng malaki. Last year, mga bossing, when we first met si Pastor Apollo Quiboloy, meron kaming gagawin supposedly malaking birthday tribute para sa kanya. We were invited to go back to Davao to celebrate nga Pastor Apollo Quiboloy's birthday and yung birthday din ni Pangulong Duterte. Actually, maraming mga halos kasabay na birthday si Pangulong Duterte. Kasabayan niya halos si Cabsec Ebasco, yung kanyang anak na si Pulong, pare-parehas na mga March yan And si Pastor Apollo Quiboloy kasi April naman ang birthday niya. Usually yung birthday ni Pastor Quiboloy, katulad ni Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte spending it with the cancer kids dyan sa Davao. Meron siyang isang foundation dyan. Yun nga yung pinaganda nung, di ba, kung matatandaan ninyo yung
inaward natin na salamat PRRD na na pera ang pinag-ipon-ipunan ng lahat ng mga DDS. Binilan natin si Pangulong Duterte ng relos, then yung sukle pinangpagawa natin noong yung bahay para dun sa mga cancer patients, sa mga tinutulungan ni Pangulong Duterte, and every birthday doon niya talaga sineselebrate yon. Makikita nga natin may mga videos pa before na umiiyak siya kasi kinakantahan siya ng mga batang may mga cancer. Actually, ito nga si Bongbong, ginaya pa nga yan. Wala talagang original itong hayop na ito eh. Ginaya pa nga niya yan, pinagbigay pa ng cake sa kanya nung birthday niya. Walang kwentang tao talaga eh. Talagang siya yung pinagsisilbihan, mantakin mo bata, binigyan pa siya ng cake. Ang ina niyan, imbis na siya yung nagbibigay ng cake sa mga bata, siya pa yung nagbigay ng cake yung bata pa nagbigay ng cake sa kanya as a symbol of tyranny nitong ulol na ito. So, ganun din si Pastor Apollo Quiboloy. Pag nagbe-birthday siya, is celebrating it with kids. Ang katawag nga nila dyan is Children's Day. Yung tawag nila dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Libo-libo yung mga batang pinapakain niya, niregaluhan niya. Baliktad si Pastor Apollo Quiboloy and si Pangulong Duterte, when they celebrate birthdays o their birthdays, they are giving instead of receiving. Hindi talaga, sabi nga nila, usap-usapan nga nila sa KOJC na si Pastor Apollo Quiboloy, sa tagal-tagal niya sa tagal-tagal na nilang sineselebrate yung birthday ni Pastor, parang twice or once pa lang yata na sinelebrate niya talaga yung birthday niya nang siya yung main character. Kasi kung matatandaan niyo, it was pandemic, nag-celebrate si Pastor ng kanyang birthday. Siyempre, dahil nga bawal lang get together, so siya na lang ang pinuntahan noong mga importanteng tao sa Pilipinas. Nag-celebrate ng birthday doon sa kanyang compound. Pero usually, pag nag-celebrate ng birthday si Pastor, talagang yan, yung mga bata ang binibigyan niya ng time, binibigyan niya ng mga regalo, pinapakain niya. Meron pang panahon na yung Disneyland dinala niya sa Pilipinas. Hindi naman yung eksaktong Disneyland, but ginawa niyang Disneyland yung kanilang Kingdom Compound para sa mga bata, kasi meron siyang isang birthday na dinala niya yung mga bata sa Hong Kong Disneyland. Tapos nakita niya, sabi niya priceless yung ngiti ng mga bata, priceless yung kanilang happiness. Nakikita daw niya, nasabi niya sana lahat ng mga batang tinutulungan ko sa Pilipinas nadala ko. So ang ginawa niya, the next year nung kanyang birthday, dinala niya yung Disneyland feels sa Pilipinas. May mga parade ng mga princess, parade ng mga floats, tapos may mga rides, may libreng pagkain yung mga bata. So ganun klaseng mag-celebrate ng birthday etong magkaibigang ito, mag-best friend na ito na si Pangulong Duterte at si Pastor Apollo Quiboloy. Pero focus tayo dito sa ating vlog ngayon kay Pangulong Duterte, kasi siya talaga yung sineselebrate natin ngayon. And then next month, let's make another vlog for Pastor Apollo Quiboloy. Si Pangulong Duterte, nakakalungkot kasi katulad ng sinasabi ko, noong una, nagplano kami ng celebration ni Pangulong Duterte. For the first time, sabi niya, isa-celebrate natin yung birthday ni Pangulong Duterte dito sa compound. So, sabi niya sa aming banateros, bumalik kayo at kayo ay isa-celebrate natin yung birthday niya. So, syempre, excited kami. Until lumabas yung punyetang contempt order ni Risa Ontiveros, tapos finreeze na yung assets ng Kingdom of Jesus Christ. Tapos ayun na, tuloy-tuloy na, nagtago na si Pastor Apollo Quiboloy. So hindi na natuloy yung celebration kay Pangulong Duterte. 1 year after, gusto natin ulit i-celebrate yung birthday ni Pangulong Duterte. Eto naman ang nangyari, mga bossing. Kung titingnan mo, sa loob ng isang taon, sobrang daming nangyari. Sa loob ng unang supposedly i-celebrate namin yung birthday ni Pangulong Duterte, nangyari yung kay Pastor Apollo Quiboloy, so hindi natuloy. Tapos ngayon, sa kanya na nangyari after 1 year lang. Grabe, ang daming nangyari sa Pilipinas in a span of 1 year. Sabi ko nga sa inyo pag binalikan mo yung administration ni Bongbong Marcos, wala kang makikita kahit na isang magandang bagay na ginawa niya for the Philippines. Kung meron man, hindi natin alam. Kasi nga, wala naman nagko-content tungkol doon. Baka hindi naman talaga significant sa buhay natin. Let's just say wala. Wala talaga. Puro kahayupan, puro kabulastugan talaga nangyari sa bayan natin simula nung naging Pangulo yung buwisit na yan. So, eto na ngayon. After 1 year,
lahat ng nangyari sa KOJC, lahat ng nangyari sa Davao, lahat ng nangyari sa Pilipinas, kaliwat ka ng demonstrations, kaliwat ka ng pagkakaisa para sabihin sa gobyerno na mali na tong ginagawa mo. Pero ano pa rin ang ginawa nila? 1 year after the supposedly birthday niya, eto, nandito na ngayon si Pangulong Duterte sa ibang bansa at doon magse-celebrate ng birthday sa malamig niyang kulungan. Nakakalungkot mga bossing, sa lahat ng mga ginawa niya sa bayang Pilipinas, sa lahat ng mga naitulong niya sa lahat ng mga Pilipino, ito pa ang iginante ng gobyerno sa kanya. Ano lang ba ang ginawa ni Pangulong Duterte? Before ang mga pangyayaring ito, ano ba ang ginawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas? Napakasarap mag-reminisce. Unang-unang tinanggal niya, syempre, yung kanyang peace and order policies. Ang ganda nung kanyang peace and order policies. Nung siya ay nag-ano pa lamang, nung siya ay nangangampanya pa lamang, ipinangako niya na sa atin ng safe na Pilipinas. Nangangampanya pa lang siya, sinabi niya na sa lahat ng mga Pilipino that I will kill criminals. Sinabi niya na sa lahat na it will be bloody. And it happened. Masaya ba tayo doon o hindi? Yes. Sobrang saya natin doon mga bossing. Napakasaya natin dahil kahit na maraming mga nagbuwis ng buhay, yung mga nagbuwis naman ng buhay, yun yung mga talagang salot ng lipunan. So para sa akin, it's good riddance. Ibig sabihin, mabuti, mas makakabuti. Masama man yung resulta pero para sa karamihan, mas makakabuti yun. Sinakripisyo ni Pangulong Duterte ang kanyang sarili, ang kanyang buhay sa paglilingkod sa bayan. Sinabihan niya yung mga kapulisan natin na gumanap kayo sa tungkulin ninyo. Ipagtanggol niyo yung inyong mga sarili. Mas okay sa akin na mamatay ang mga kriminal kesa kayo. Kasi hindi ako makakaharap sa pamilya ninyo na hindi ko kayo na ipagtanggol. Lahat ng legal na repercussions ng ating pagtupad sa tungkulin, ako mananagot. Kasama nyo ako na makukulong. Hindi ako papayag na kayo ang magsakripisyo, ako. Yun ang pinangako niya. Nagkatotoo yun mga bossing sa pagsuko niya or sa pagsuko sa kanya dyan sa The Hague. Pero babalikan natin yan mamaya. Yun yung unang-unang nagustuhan natin sa kanyang ginawa, yung droga, napakaraming mga nagbalik loob, maraming mga Pilipino, mga adik ang nagparehab dahil doon sa kanilang programa na Tokhang. Marami din pong mga namatay pero karamihan sa mga namatay na yan ay biktima ng salvage. Yung pong salvage, hindi po yan trabaho ng mga matitinong pulis. Yun pong mga salvage, yun pong mga hulid up, yun pong mga nanlaban, kunyari na tinataniman ng mga barel, nagkaroon po ng internal cleansing sa mga sindikato. Yun pong nung nagdeklara po ang Pangulong Duterte at si General Bato de la Rosa ng paglilinis sa hanay ng mga pulis laban sa illegal na droga, yung mga ninja cops, yung mga pulis, mga sindikato, sila mismo naglinis ng kanilang hanay. Lahat ng loose ends, lahat ng may alam ng operations ng mga sindikato nila, pinagpapatay nila ng summary execution style para maidikit kay Pangulong Duterte as vigilante type na killings. Pero hindi, sila mismo nagpatayan. Yung mga addict mismo, halimbawa ako, meron akong pusher, 3. Yung pusher na yon, pwedeng magsumbong dahil nga tokhang eh. 'Di ba? Kakatukin ka, tatanungin ka o nasa listahan ka, magbago ka na. Pag di ka nagbago, yari ka. Sino ang source mo? O syempre tuturo mo ako, 'di ba? Uso na talaga nun yung palit ulo. Tuturo mo ako, magbabago na po ako. O sige, kasi ginawa din talaga ng mga barangay at ng mga pulis na magturo ka ng kasamahan mo. Sino pa yung mga kasama mo, kilala mo na nagdodroga? So magbibigay ka ng pangalan. Kakatukin din nila yon. Tumigil ka na. Sino yung kilala mong nagdodroga? Kakatukin din na yon. Ganun kaganda yung sistema na yon ni Pangulong Duterte, and ang purpose nun is to makausap itong mga adik at sabihan sila na tumigil na. Because ganun naman talaga yung style ni Pangulong Duterte even sa Davao.
mga kakatukin, tapos paglabas, nandito ka sa drug list. Hindi po ako addict, hindi. Huwag ka na mag-alala. Gusto ko lang tumigil ka. Addict ka o hindi, nandito ka, gusto ko lang tumigil ka na. Huwag na, nakamonitor kayo. O simple, titigil ka lang. Di ba ngayon, kung ikaw naman ay addict, maglagay ka rito ng mga kasamahan mo, nakakatukin din natin para pahintuin natin. Ganon yun nangyari nun. Tapos yung mga, dahil nga loose ends, etong mga ibang mga addict, ang ginawa ng mga boss nila na mga source at mga pusher, yung mga kapwa nila pusher, pinagsusumbong nila para maubos, hindi sila maisumbong. Ganon na nangyari, kaya dumami talaga yung patayan noon. Pero yung mga namatay sa operations, sa talagang legitimate na drug operations, kung titingnan mo, according to according to Attorney Trixie, ang namatay lang talaga 3,000. Pero yung 30,000 na namatay, ito po yung mga kasama na lahat ng krimen, basta unsolved crimes or cold cases, nandito sa 30,000 na ito. So kasama dyan pati yung mga nasagasaan, hit and run, kasama dyan yung natagpuan na lang sa kalsada, patay, kasama dyan sa 30,000 na yan. At ibinibintang nila yan doon sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Well, siguro somehow yung war on drugs ni Pangulong Duterte helped etong numero na ito or itong mga kriminal na to kill each other. Somehow, sabi nga natin, good riddance yan. Mabutit nagpatayan ng mga inayupak na yan. Kaya lang, ito na mga kaliwat ka ng mga human rights and so on and so forth, ICC at yan na. Yan na yung ginamit ng mga komunista ngayon na pang-counter kay Pangulong Duterte para itigil niya yung ginagawa niya. Yan din ang ginamit ng mga kartel para somehow mag-tone down yung crackdown ni Pangulong Duterte sa pagsugpo sa illegal na droga. And then ano pa yung mga nagawa ni Pangulong Duterte? Isa lang yan, sabi ko nga sa inyo. If we are gonna talk about war on drugs, yan talaga yung legacy ni Pangulong Duterte. If we're gonna talk about war on drugs, talagang aabutin tayo kahit maghapon to explain lang how good yung result netong war on drugs na ito. Okay, so ano pa yung mga sumunod na nagawa ni Pangulong Duterte? Red tape. Tinanggal ni Pangulong Duterte ang red tape sa Pilipinas. Napakadaming fixers sa BIR, fixer sa NBI clearance, fixer sa DFA, fixer sa LTO, fixer sa LTFRB. Napakadami niyan. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Lahat yan tinanggal niya. Tinanggal niya lahat yan. Wala nang red tape, wala nang mga fixers. Sa mga government agencies, lahat ng mga masusungit na mga government agency or government personnel, pinabait niya yan. Sabi niya, pag sinungitan kayo, sampalin ninyo. Tayo ay tagapagsilbi sa taong bayan. Tayo ay dapat na, tayo yung mga katulong ng mga Pilipino. Dapat binibigyan natin sila ng serbisyo with a smile. So pag yan, hindi ngumiti, nakasimangot, sampalin mo. Ganon yung ginawa ni Pangulong Duterte. So bumilis lahat ng transaksyon. Dati yung pagka nag-apply ka ng passport, ang tagal-tagal, pero nagalit si Pangulong Duterte nung nakikita niya na yung mga tao natutulog sa labas ng DFA para lang sa pila diyan sa passporting. Inayos niya yan. Binago niya yan. Bumait lahat ng mga kupal na mga government employees. Sa SSS, yung mga pagkiklaim, GSIS, yung mga pagkiklaim ng mga PhilHealth, umayos lahat yan. At saka pati yung mga pulis, yung kanilang integridad tumaas. Dahil nga nalinis yung hanay nila. Ang daming mga pulis dati, mga bossing na pinatawag ng Malacanang na pinatapon sa ibang lugar. Dahil nga, hindi mo pwedeng basta-basta tanggalin ng isang pulis. Kailangan, makasuhan mo at mapatunayan mo dun sa kaso bago mo pa siya ipatanggal. So, para mabilis ang proseso, ginagawa na lang ni Pangulong Duterte dahil alam niyang skalawag ang mga punyeta na yan, ipinatatapon niya sa ibang lugar. Bahala na kayo mag-resign. It's either you resign or doon kayo sa ibang lugar. Pinatapon sa Mindanao lahat yung mga pulis na yan. Kaya luminis dito sa Maynila, luminis yung dito sa Maynila yung serbisyo ng mga pulis dahil dyan sa ginawa ni Pangulong Duterte. Ibinalik ni Pangulong Duterte yung integridad at yung dignidad ng mga pulis sa papaanong paraan kasi napakaliit ng sweldo ng mga pulis. Nilakihan ni Pangulong Duterte yung sweldo ng mga pulis kasi ang ginagawa ng mga pulis,
naglo-loan sila. Nilo-loan na nila yung 1, 2, 3 taon na sweldo nila. So, 3 years silang walang sweldo. So, imaginein mo, ang gagawin nila, mangungutong sila para lang, mantakin mo 3 taon kang walang sweldo kasi ikakaltas na lahat ng sweldo mo dahil nilampsam mo na nga yung sweldo mo for 3 years. So, tendencies, mag-aano ang pulis? Mangungutong. So, ang ginawa ni Pangulong Duterte, sabi niya, bawal na yan. Hindi na natin dapat ginagawa yan. Itataas ko ang sweldo ng mga pulis. Bawal nyo na silang pautangin ng ganyang kahahabang mga utang. Gusto ko bumalik sila sa normal na buhay nila na sumusweldo sila buwan-buwan. So nangyari yun. Kaya yung mga pulis somewhat umalwan yung buhay nila. Naging maayos yung kanilang tumaas ang kanilang dignidad, hindi na sila nangungutong dahil nga may pera na silang tinatanggap. And at the same time, ang police before, 24 hours ang kanilang duty. Ngayon, umiikot si General si General Albayalde. Umiikot siya, nakikita niya yung mga pulis tulog. So, naging problema yun, natulog yung mga pulis. Alam mo, ginawa ni Pangulong Duterte, instead magalit sa mga pulis. Sabi niya, kawawa naman yung mga pulis kasi 24 hours yung kanilang duty. Sino ba namang gagong mag-duty ng 24 hours, di ka makakatulog? Ano ka, robot? So, ibinalik ni Pangulong Duterte yung trato na maayos sa mga pulis. Kasi dati ganun pumasok ka ngayon, ang uwi mo bukas na. Diba? Pumasok ka ng alas 7 ng maga ngayon. Bukas na ng alas 7 ng maga yung uwi mo. Tapos, pahinga ka isang araw, pasok ka na naman bukas ng alas 7 ng maga. Ganun ang shifting ng mga pulis noon. Ang ginawa ni Pangulong Duterte, hindi. Ano na lang tayo? 8 hours lang ang pulis. So ngayon yung pulis, nakapagpahinga, hindi na mainit ang ulo, maayos na yung trato sa kanila. So, tumaas yung dignidad ng mga pulis. Ganon din sa mga sundalo. Tinaas din yung sweldo ng mga sundalo kasi nga naman, sila yung nagsasakripisyo para sa bayan natin. Yan yung ilan lang sa mga nagawa ni Pangulong Duterte. Tinanggal niya red tape, ginawa niyang 10 taon ang lisensya, ginawa niyang 10 taon ang passport dahil nga, alam niyo yung 10 years na passport at lisensya, alam niyo kung sinong may idea niyan? Ito. Si Pastor Apollo Quiboloy. Kinausap daw niya si Pangulong Duterte para gawing mahaba yung passport kasi kawawa yung mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga taga-probinsya na pupunta pa sa mga regional offices para lang mag-apply ng passport. Kaya naging 10 taon yung passport natin at sinunod na rin ni Pangulong Duterte yung lisensya natin. Di ba? 10 years na din yung driver's license natin, yung lisensya natin sa baril, ganun din, 10 taon na rin. So, umayos lahat yun noong panahon ni Pangulong Duterte. And then eto na, dumating mga bossing yung pagsubok sa Pilipinas sa gera. Pumasok ang ISIS sa atin, mga bossing. Ang ganda na ng Pilipinas, pumasok ang ISIS. Pumasok ang insurhensya. Kasi nung una, hindi pa natin nilalabanan masyado yung insurhensya kasi mga Pilipino din yan Ayaw ni Pangulong Duterte na Pilipino laban sa Pilipino nagpapatayan. Kaya lang, iba na yung istorya noong pinapatay na sila, ina-ambush na sila ng mga NPA. So nung nilagay ni Pangulong Duterte yung mga NPA diyan sa gabinete, nung nakita niya na hindi nagpe-perform, nagnanakaw, nakikita nila yung NFA rice, putya nasa bundok. So talagang hindi mo mapagkakatiwalaan itong mga komunista na ito. Kaya pinagtatanggal ulit ni Pangulong Duterte yung mga yan. And then nagkabalikan sila ni Pastor Apollo Quiboloy kasi nag-away sila noon dahil doon Ayaw talaga ni Pastor Apollo Quiboloy ng komunismo So nagka-okay ulit sila and then nag-nation building sila ulit. Dinoble, tinriple nila yung laban against insurgency. NTF-ELCAC, nabuo yung NTF-ELCAC, pinondohan yung NTF-ELCAC, tumulong ang laban kasama ang bayan ng SMNI para ma-expose lahat ng kabulastugan ng mga NPA. So hindi na ngayon nare-recruit yung mga anak natin. Humina puwersa nila, tapos na-reach na ng mga gobyerno yung mga lugar kung saan nagre-recruit itong mga makakaliwa. Nilagyan ng mga kalsada doon, farm to market road, para sila ay abutin na ng sibilisasyon at somehow makita nila na may gobyerno talaga. So libo-libo na mga komunista po or terorista or NPA ang sumuko sa gobyerno at tinulungan ni Pastor Apollo Quiboloy at ng gobyerno ng Pilipinas para mabigyan ng pangsimula para sila po ay hindi na ulit ma-recruit ng mga makakaliwa. So ang hina-hina na ng komunismo sa Pilipinas,
Kaya lang ngayon, dahil tatanga-tanga tong gobyerno, nakipag-peace talk. So ngayon, lumalakas na naman sila. At dahil lumalakas sila, ngayon, nasa Kongreso na sila, nasa Senado na sila, etong masaklap, nakapagpakulong na sila ng dating presidente. Sabi ko nga sa inyo, dalawa na ang pinakulong ng mga komunista. Sino? Si Pangulong Duterte at saka si Pastor Apollo Quiboloy. Itong dalawang ito, lumaban ng talagang matindi sa komunista. Ngayon, wala na sila sa kapangyarihan. Wala sa kapangyarihan si Pangulong Duterte. Tapos pinagana ang pera. Pinagana yung politika. O ayan, nakuha ngayon, nakaganti ngayon ang mga komunista kay Pastor Apollo Quiboloy at kay Pangulong Duterte. Ayun, nandoon na si Pangulong Duterte sa dahig. Kaya nga tayo nagse-celebrate ngayon ng kanyang birthday at nagsasama-sama na talagang ipakita sa buong mundo kung gaano kamahal natin si Pangulong Duterte. And then, yun na nga, pumasok ang teroristang ISIS dito, Marawi Siege. Nakita nyo naman nangyari sa Marawi Siege. Hindi yun kaya ng kahit na sinong presidente. Pero si Pangulong Duterte mismo in full battle gear pumunta dyan. Talagang willing si Pangulong Duterte makipagpatayan para sa mga Pilipino. Gagawin ba ni Marcos yan? Gagawin ni Marcos, sasakay lang sa jet fighter. Magmumukhang siya yung piloto pero pasahero lang naman ang buwisit na yan. Pasakay-sakay lang yan sa mga chopper yung kupal na yan. Pero wala naman talagang puso niyan para sa Pilipino. Baka unang putukan, mauna pang magsialis ang mga punyeta na yan. So eto na ang nangyari, nanalo tayo sa ISIS mga bossing. Tayo lang sa Asia ang bansa, maliit, pero maliit na bansa lang tayo at hindi pa tayo moderno pagdating sa mga kagamitang pandigma. Pero nanalo tayo sa ISIS. Ang Amerika for the longest time hindi na nanalo sa ISIS. Pero tayo, nanalo tayo sa ISIS dito sa Pilipinas. Nagapi natin ang Maute Group. Nagapi natin lahat. Nagkaroon pa ng maraming mga operasyon at talagang nanalo tayo against insurgency at nabawi natin yung Marawi. Although, yung Marawi hanggang ngayon ay hindi pa rin po na settle dahil marami pa pong mga itinanim na bomba dyan. Pero doon mo makikita kung gaano kagrabe yung pera ng drugs. Kasi ang ginamit daw pala dyan sa Marawi Siege na pera, may naman natagpuan dyan na limpak-limpak na pera. Galing po pala talaga sa droga at ang daming drugs na nakita doon sa mga kuta ng mga ISIS na tsaka ng mga maute ng makubkob ng mga taga-gobyerno. So, aside from that, kaliwat ka ng lindol, kaliwat ka ng Category 5 na bagyo. Ang Presidente Noynoy noong Yolanda, grabe ang daming namatay. Iisang Category 5 yun ha. Sa panahon ni Pangulong Duterte, alam nyo kung ilang Category 5 na bagyo ang dumaan? At least 3 pa. Category 5 kasing lakas ng Yolanda. Pero ang mga nangamatay noon, hindi kasing dami nung sa Yolanda. Mayroon pa rin namatay pero hindi katulad nung dati. Tapos yung relief operations, hindi na nanggagaling sa isang lugar. Noong panahon ni Pinoy, nasira lahat ng relief goods kasi napanis. Noong panahon ni Pangulong Duterte, wala pa yung bagyo, nababalitaan pa lang na may bagyo, nagmo-mobilize na, nagdadala na ng mga relief goods doon para pag tumama ang bagyo, kinaumagahan, relief operations kagad. So, ganun kagaling si Pangulong Duterte pagdating sa disaster response dahil numero 1 ang Davao pagdating sa disaster response. Numero 1 ang Davao pagdating sa peace and order. Kaya nga nung nagka-Yolanda, sila yung unang nakapunta dyan sa Yolanda sa ground zero at nakapagbigay ng tulong. Medical, tulong pa sa pagkain, tubig, lahat. Ganun kagaling si Pangulong Duterte noong mga panahon na yan, mga bossing. No doubt. At napakarami pa natin mga problemang pinagdaanan. Nandiyan pa yung COVID. Nako, yun na. Yung COVID. Imagine ninyo mga bossing ha. Galit kay Pangulong Duterte ang Amerika, galit kay Pangulong Duterte ang European Union. Therefore, ang lagi nilang sinasabi na hindi namin kayo papadalan ng mga relief goods or something, mga ayuda. Sabi ni Pangulo, wala akong pake. Kaya ng Pilipinas. So, pinakita ni Pangulong Duterte na kahit na limited yung tulong ng ibang mga bansa dahil ginigipit tayo ng ibang bansa dahil nga sa mga polisiya ni Pangulong Duterte, nakasurvive tayo. Ang daming bagyo, ang daming lindol, pero tuloy-tuloy yung relief operations. Ang sabi pa nga ni Pangulong Duterte, ang dami nating properties na hindi naman natin nagagamit. Kasi hodang ibenta ko yan para mabuhay kayong lahat ng mga Pilipino. Hindi tayo aasa ng tulong sa mga putang mga bagnyaga na yan. Gagawin ko. Hindi ba ganun din ang ginawa ni Isko Moreno nung panahon ng pandemya?
pandemic, binenta ni Isko yung part ng Divisoria para makapagpagawa siya ng ospital, COVID facility at makapagbigay siya ng libreng bakuna sa mga Pilipino. Ganun din ang ginawa ni Pangulong Duterte. Noong mga panahon na yan, marami mga properties ang kanyang niliquidate na hindi naman natin pinagkakakitaan talaga, niliquidate niya just to save all of you. Sarado ang borders ng lahat ng mga bansa, lockdown lahat ng bansa, pero magugulat ka dahil magaling makipagkaibigan si Pangulong Duterte. Binigyan tayo ng China ng napakaraming bakuna, binigyan tayo ng Russia ng bakuna, tinulungan tayo ng mga bansa, pero sarado ekonomiya. Buhay tayo. Nakakapagbigay ng ayuda si Pangulong Duterte sa mga Pilipinong naapektuhan ng trabahong pagsasara ng ekonomiya. Buhay tayong lahat. Ilan lang ang namatay sa COVID dito sa Pilipinas kumpara mo sa namatay sa COVID sa ibang mas moderno pang mga bansa. Mas malaki. Pero dahil napakagaling ni Pangulong Duterte, lalong-lalo na sa pag-manage ng disaster, nabuhay tayong lahat. Kaya buhay ito sila Bongbong, buhay itong mga angkan niya, buhay lahat ng mga elitista. Dahil dyan, ano pa yung nagawa ni Pangulong Duterte? Siningil niya, mga bossing, lahat ng mga oligarko. Sabi nga niya, ako lang ang presidente na sinira ko ang oligarkiya sa Pilipinas nang hindi ako nagdedeklara ng martial law. Siningil ko lahat ng mga hindi nagbabayad ng buwis nang hindi martial law. Isa yun sa pinakamalupit na achievement niya. Ngayon, ano nangyayari? Balikan na naman yung mga ganid na mga milyonaryo at bilyonaryo. Hindi na naman sila nagbabayad ng mga buwis. Tingnan mo si Bongbong. Meron siyang tax liability sa atin na daan-daang bilyon. O binayaran na ba niya yun? Hindi pa. Hindi ba? Tapos, tuloy-tuloy yan. Meron bang corruption? Noong panahon na yun, wala. Meron bang monopoly? Noong panahon na yun, wala. Kahit araw-araw mong binabati ko si Duterte noon, nagdemanda ba siya? Hindi. At ilan lang yan doon sa mga magagandang bagay na nagawa ni Pangulong Duterte na kung babalikan natin, hindi tayo matatapos talaga. Napakaraming magubuting nagawa ni Pangulong Duterte sa bayang Pilipinas. At ang pinaka nakakalungkot sa lahat, mga bossing, ay ganito pa ang nangyari sa atin, Diyos mio, na sadlak pa tayo sa kahirapan. Patapos ni Pangulong Duterte, build. Hindi ko pa pala nasabi yan, build. Ang daming niyang mga nagawang infrastruktura, ospital, meron pa siyang bangko para sa OFW, meron pa siyang nagawa niya pa yung DMW para sa mga OFW na department, na separate. Ang dami talaga niyang natulungan, mga bossing, na activate lahat ng mga ayuda program na ngayon ay yan, ginagawa na ng mga politiko ngayon yung ayuda program ni Pangulong Duterte as vote buying. Pero ayun na nga, katulad nga nung sinasabi natin nung panahon ni Pangulong Duterte, ang gaganda ng kalsada, kahit COVID, kahit pandemic, ang dami mga ginagawa ng mga kalsada. Yung NLEX, nagkaroon na ng TPLEX, yung TPLEX hanggang Rosario, Rosario, Pangasinan, yung dulon-dulo na, paglagpas mo, La Union na. Nung panahon ni Marcos, hindi na nadagdagan yung mga gate, yung toll gates ng yung exit dyan sa TPLEX na yan. Nahinto na nung panahon ni Duterte sa Rosario. Ang plano dyan hanggang Ilocos, yung highway na yan. Hindi na nasundan. Bakit? O tingnan mo, lahat ng proyekto sa Mindanao, pinahinto. Hindi ba? Lakas ng lindol. Lumilindol po ngayon dito sa lakas. Ayan, nakikita nyo. Yan, lakas ng lindol. Hindi ko ikakat to. Sobrang lakas ng lindol. Diyos mio. Yan, sobra. Hinto na yan. Ayan, ang lakas. Kala ko nahihilo ako eh. Sobrang lakas nito. Ang tagal na. Ilang segundo na. Pero, ayan. Hindi naman siguro magigiba tong bahay. Ayun na, nag-shutdown na yung kuryente. Hindi pa rin humihinto. Ang lakas pa rin. Yan, tagal na.
Ayun. Anyways, habang lumilindol, magano pa rin tayo, magbalita pa rin tayo. Ganun nga yung mga magagandang ginawa at magandang mga ginagawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas aside from the build, ano pa, pinaganda mga airports, talagang nawala yung laglag bala, yun ang pinaka-importante sa lahat mga bossing, yung laglag bala, nawala yun. At ang dami pang mga ang dami pa, sabi ko nga sa inyo, makulang ang isang araw na pagko-content para dyan. Pero again, this is a tribute to Pangulong Duterte. And unang-una sa lahat, maraming salamat Pangulong Duterte kasi binigyan mo kami ng magandang Pilipinas for 6 years. Yung sinirang Pilipinas ng mga dilawan at saka ng mga loyalista, yung ilang taon, ilang dekada, 5 dekada na sirang Pilipinas, ay inayos mo sa loob lamang ng 6 na taon. Nabudol man tayo pero katulad ng sinasabi ko, maraming salamat Pangulong Duterte dahil bagamat napakatanda mo na nung ikay naging presidente, supposedly nagpapahinga ka na, ginawa mo pa rin ang lahat para sa bayan. Maraming salamat kasi sinakripisyo mo ang iyong buhay sa Pilipinas. Maraming salamat kasi kahit na ganito ang nangyayari sa'yo, ngayon ay hindi ka nagsisisi na ginawa mo yon para sa bayang Pilipinas. Isa ka talagang bayani, isa kang buhay na bayani at mahal na mahal ka namin, Pangulong Duterte. At hinding-hindi magbabago ang pagtingin namin sa iyo kahit kaliwat kanan ang paninira sa iyo ng mga kalaban mo sa politika. At balang araw, lahat ng mga nangyari sa yung atrocities, lahat ng nangyari sa yung pang-aabuso, lahat na yan, it's written in the history and history repeated itself dahil dito kay Bongbong Marcos. Sira ang pangalan ng mga Marcos sa history ng Pilipinas, sa mga libro. Pinipilit nilang baguhin yan pero pag upo ni Bongbong Marcos ay ipinakita niya ulit na consistent talaga that atrocities, human rights violations and corruption is synonymous to the Marcos name. Maraming salamat and sorry Pangulong Duterte kung hindi namin na ipakalat sa buong populasyon ng Pilipinas yung ayaw mo, yung pagtanggi mo sa pagtakbo ni Marcos dahil siya ay ganito, siya ay ganyan. Pasensya na, pero hindi po kami humihinto ngayon, Pangulong Duterte, kahit na meron kaming death threats, kahit na kami ay gustong ipakulong ng mga nasa kapangyarihan, kahit na kami ay under monitor, at kahit na kami ay ginigipit, kami ay ginugurgor, ay hindi po kami tatalikod sa sinumpaan namin para sa iyo at para sa bayang Pilipinas. Dahil kung noon ikaw, napakalakas mo pa, ikaw ay nagsakripisyo para sa bayang Pilipinas, ngayon na malakas pa naman kami, ay magsasakripisyo rin po kami para sa iyo at para sa bayang Pilipinas. Happy birthday Pangulong Duterte. Kulang talagang isang araw ng vlog, isang araw ng content para lang maipakita sa iyo, maiparamdam sa iyo na gagawin namin ang lahat. Hindi po kami hihinto hangga't di ka namin nababalik dito sa Pilipinas. Buhay ka naming babalik dito sa Pilipinas, Pangulong Duterte. At nananalangin kami na sana po ay lumakas ang iyong kalusugan dahil alam ko po na nagsakripisyo ka para i-expose ang ICC. Alam namin na nagsakripisyo ka para sa bayang Pilipinas, kaya sana ma-fulfill mo yung duty mo para i-expose ang ICC. Balang araw yung ICC na yan ay ma-abolish na, ma-expose ang gobyerno natin na deceitful, na mambubudol, sinungaling at traidor, ma-expose ang mga politiko na gumamit lamang sa iyo, hindi na sila ulit manalo sa mga susunod na pagtakbo nila, ma-expose ang lahat ng kahayupan dito sa Pilipinas. Malay naman natin magkaroon ng revolutionary government that will bring back yung kapanatagan, kapayapaan sa bayang Pilipinas. Maraming salamat Pangulong Duterte sa lahat ng tulong na ibinigay mo sa amin, sa lahat ng sa paggawa ng mga kalsada, pagbigay sa amin pagbalik sa amin ng mga kalsada,
nawala ang mga kriminal, natanggal yung laglagbala, gumanda ang ating mga airports, gumanda ang buhay ng mga Pilipino, reputasyon natin sa ibang bansa ay namamayagpag at lahat pa ng hindi pa namin nabanggit na alam namin marami pa kami nakalimutan pero ang dami mo nagawa, yung pagdadagdag mo sa pensyon ng mga sundalo, ng mga namatay ng mga sundalo, pensyon ng mga ng mga magulang namin na ang liliit ng pensyon sa SSS dinagdagan mo. Lahat ng mga batas na pinrioritize mo para mamuhay kami ng mapayapa, mamuhay kami ng maayos, ang aming dignidad ay manumbalik. Maraming salamat Pangulong Duterte sa lahat. At dahil dyan, buong mundo, isi-celebrate namin yung birthday mo, buong mundo ipakikita namin, i-expose namin ng gobyernong ito, ibibigay namin yung mensahe sa buong mundo na kahit na sinisira ang pangalan mo, nitong mga nasa gobyerno ngayon na kahit na pinapangalandakan nila na ikaw ay ganito, ikaw ay ganyan, katulad ni Pastor Apollo Kibuloy, mamamayagpag kayong dalawa sa buong mundo. Itong mga nangyayari sa inyo is a show, or is going to be a show and a proof na dito sa Pilipinas talaga deceitful, sinungaling at baboy, mabaho ang politika. Ipakikita natin sa buong mundo na hindi ikaw yung pinakikilala nila na berdugo, mamamatay tao, na ikaw talaga ay mahal ng mga Pilipino. Ipakikita natin sa buong mundo ngayon kung gaano kakamahal ng mga Pilipino at ipakikita natin sa buong mundo na sinungaling lahat ng mga nag-aakusa sa iyo na ikaw ay talagang mabait na tao at mahal ng mga Pilipino, di lang dito sa buong Pilipinas hanggang sa ibang bansa. Kaya salamat sa lahat ng mga nag-organize ng simultaneous na Salamat PRRD gathering. Magkakaroon po ang SMNI ng 24 oras na 24 oras po na gathering, 24 oras sa pagbabalita at i-monitor po natin lahat ng gatherings sa buong mundo. This is going to be a world record. First time po in the history of the Philippines na pinasalamatan ang presidente pag-alis. First time po in Philippine politics na 89% ang isang pangulo, lumabas na pangulo, 89%. At first time po in Philippine history na ang presidenteng tapos na, sinasama pa din yung kanyang performance. First time po in the history of the world, history ng world leaders, na ang isang presidente ay sinicelebrate ng lahat ng mga Pilipino kahit ibang lahi sa buong mundo. Ipakikita po namin sa buong mundo kung gaano ka kaimportante, gaano ka kagaling, gaano ka kamahal ng mga Pilipino. And somehow, I hope na yung mga judgmental na mga foreigners, ibang lahi at dyan sa ICC, makita nila that the person they are trying right now is a good person, a just person, and this person is being politically harassed, being politically ousted, at itong tao na ito ay mahal ng mga Pilipino. At dahil dyan, bago tayo magtapos mga bossing, ay ipakikita ko naman sa inyo muna yung mga gustong maghatid ng pabati kay Pangulong Duterte. Panoorin po natin. Sa mga kaigsuunan kong Bisaya sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan, sa mga kababayan ko sa Pilipinas at sa buong mundo, pakatan katay manghuran ko Islam, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa aming tatay na si Presidente Rudy Duterte. Maraming salamat din po sa pagsuporta niyo sa pamilya namin. Alam natin na si Presidente Rudy ay nasa mahirap na kalagayan dahil sa kanyang edad. Isa lang po ang inihiling naming pamilya, ang patuloy niyong pagdasal para sa kanyang kalusugan. Maraming salamat po at tuloy po ang laban. My warmest birthday wishes to former President Rodrigo Duterte. I learned resilience and courage in your exigence. Thank you for teaching me the value of education. I wish you love, good health, and happiness. Happy 80th birthday, Papa.
Magandang araw sa inyong lahat dyan. Sa mga nanonood nito, alam ko na nandyan kayo dahil sumusuporta kayo sa tatay ko. Birthday niya ngayon, masaya ako, nakasama ko kayo na mag-celebrate ng birthday niya. Yun lang, nasa Hague siya ngayon sa Netherlands, nasa ICC kasi inaresto sa hindi tama na paraan, illegal na paraan yung tatay ko at isinuko ni Bongbong Marcos sa mga doon sa Netherlands, sa ICC. So, kahit ganon ang nangyari, masaya pa rin ako kasi nakikita ko yung suporta nyo. So, malaking bagay yan sa amin. Gusto ko malaman nyo na malaking bagay talaga yan. At huwag na tayong tumigil hanggat sa hindi makabalik si PRRD. Kailangan malaman talaga ng administrasyong ito na hindi tayo pumapayag sa ginawa nila. Yun lang. Again, gusto ko magpasalamat kasi kung hindi dahil sa inyo, wala na akong lakas. Mahirap din yung sitwasyon. Alam ko, marami tayong nasasaktan ngayon dahil sa nangyari, pero mahalaga talaga na lumaban tayo. Hindi pwede na tayo ay magpapatalo lamang. So, kailangan ipakita natin na hindi tayo talaga pumapayag. So again, maraming salamat talaga sa inyo. Marami kayong oras na pwedeng ibigay sa ibang bagay, pero andyan kayo ngayon, andito kayo, nakikinig sa akin. Wala akong masabi sa inyo. So, mahal na mahal ko kayo dahil sa pinapakita niyong suporta sa tatay ko. So, isa pa, dahil ito ay resulta ng tingin ko na sobrahan ng politika ito si Marcos dahil tingin ko takot talaga sila na tumakbo yung kapatid ko sa 2028 kaya maraming mga movements o mga kilos sa politika laban sa pamilya namin na ginagawa ng administrasyon. So, gusto ko lang dahil I want to take this opportunity na wag natin kalimutan yung mga issue, yung sa GAA, pati yung sa PhilHealth ng mga pera na hindi nila masagot at yung kung paano ginagamit ang ayuda ngayon para sa eleksyon. Yun ang mahalaga rin na hindi natin patuloy na i-question natin at bigyan ng pansin. So, yun lang sa lahat ng kasama namin ngayon na nagse-celebrate ng birthday ng tatay ko. Again, mahal na mahal ko kayo dahil alam ko mahal na mahal niyo yung tatay ko. Malaking bagay yan sa amin. So, thank you very much and God bless you all and mabuhay kayong lahat, mga Pilipino. Happy 80th birthday. Hindi man tayo magkasama ngayon, subalit milyong-milyong Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo ay buong sumusuporta behind you sa laban na ito. We will overcome this and all we can do at the moment is continue praying for you and your good health. Please keep strong. Patatag tayo para sa ating bayan. Bingbong, Betty, and Paulo Medjaldea. Sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at saan mang parte ng mundo, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagtipon-tipon upang ipagdiriwang ang kaarawan ng ating pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Sana po huwag tayo huminto sa pagpalabas ng ating mga damdamin at ng ating mithiin na may balik ang ating Pangulong Duterte dito sa ating bansang Pilipinas. At atin rin sanang ipagdarasal sa buong may kapal na sana siya po ay bibigyan ng magandang kalusugan, talas ng isipan at tibay ng kalooban upang kanyang malagpasan ang lahat ng pagsubok
na kanyang kinakaharap ngayon. Maraming salamat mga kababayan ko. Pagpalain po tayo ng buong may kapal. Ako po ay nakikisama sa inyong lahat sa pagbati natin sa dating Pangulo ng ating bansa, Mayor Rodrigo Roa Duterte, sa pagsapit ng kanyang 80 kaarawan ng pagsilang. Ang totoo po, hindi ko alam kung ako po ay naliligayahan o nalulungkot sapagkat bagamat ang pagsilang po ay dapat po nating sineselebrate. Ngunit sa kanyang kalagayan ngayon na nasa malayong bansa, nasapilitang dinukot at inilipad sa isang lugar na napakalayo sa atin. Hindi ko po alam kung paano natin ise-celebrate ng maligaya ang kanyang kaarawan. Ang masasabi ko lamang po sa ating Pangulo, sana'y lalo siyang maging matatag. Alam ko po siya'y matatag. Wala pong problema doon. I do not doubt his tenacity and endurance as a leader. Medyo nag-aalala lamang po ako sa kanyang kalusugan sapagkat alam nating may edad na siya at naggagamot po siya. Hindi naman po masyadong mabuti ang kanyang kalusugan. Yun lamang po ang aking inaalala. Ngunit sa kanya, bilang isang leader, alam kong matatag siya. Alam kong alam niya ang kalagayan ng ating bansa. He is prepared to suffer. Sa kanya po ay palagay ko kahit buhay niya itatayan niya, alang-alang sa kanyang bansa. Sana'y marinig mo ang aking sasabihin, Mayor, Mr. President. You are the image of sacrifice and courage. You are the epitome of a leader who gave it all but asked for nothing. You are the unifying force to restore the rectitude and the majesty of our laws. You are the embodiment of a leader that inspire a brave, independent, and sovereign nation. Sa atin pong mga kababayan, huwag po kayong mawawalan ng loob. I always believe that there is time for reckoning and for truth to prevail. Let us bring back our decency, our patriotism, and our true sense of nationhood. Let us bring back our qualities that define us and prove as to who we are as a people. Let us be resilient. Let us be steadfast. Let us be patient towards our march to normalcy, transparency, and integrity. Let us bring back our president no matter what happens. Ibalik niyo si Tatay Digong, walang salang ikinulong, palayain niyo na ngayon. Ibalik niyo si Tatay Digong. Ganda nitong ginawa ni Jimmy na kanta na ito. Ibalik niyo si Tatay Digong. Maligayang kaarawan sa inyo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mula sa lahat ng Pilipino sa buong daigdig. Kami po ay nagtipon-tipon ngayon sa iba't ibang bahagi ng daigdig upang iparinig sa inyo at ipadama sa inyo ang aming pagmamahal. Kayo po ay naging isang tunay at ganap na ama, Tatay Digong. Ganap na ama na nagmahal, nagturo, nagdisiplina, at nagtanggol. At ngayon po, sana sa pamamagitan ng aming pinagsamang boses, kayo naman po ang aming maipagtanggol. Kailangan po marinig ng buong daigdig ang aming pagtutol sa ginawa ng iilang tao at sa pagsanla ng ating kasarinlan. Ngunit hindi po kami nababahala. Tapos na po kaming lumuha. At ngayon po, kaming lahat ay nakahanap na ng tapang at ng lakas upang ibalik si Tatay Digong sa kanyang bansang sinilangan. Ang regalo po namin, bukod sa pagmamahal, ay ang aming boses na pinagsama
maririnig po tayo ng buong daigdig na bumabati ng happy birthday kay Pangulong Duterte at ang aming boses na sumisigaw na hindi tayo saklaw ni numan. Ang Pilipinas ay sa Pilipino at si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay sa amin. Pangulo, Mayor, mahal na mahal po namin kayo. Sana po, damang-dama ninyo ito ngayon sa inyong kaarawan. Happy birthday to our dear friend, our mentor, our father, and the one true President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo mga boss, bago ako nag-vlog ngayon, kinumpose ko muna yung sarili ko kasi kanina we were watching a tribute video for Pangulong Duterte and we will show it in our event here in Thailand. Kaya pumunta po kayo dyan sa 28th birthday celebration ni Pangulong Duterte dito sa saan na pala yun? Wait lang ha. Hanapin ko yung venue kung saan yung ating birthday celebration. Sa mga makakanood nito, humabol lang po kayo. Dito po gaganapin yon sa Valadisha, Bangkok, Thailand. Ayan, libre po ito. 3 to 8 p.m. 5-hour na celebration po ito. Limited lang po yung ating mga participants na makakapasok up to 200 lang. Pero punta po kayo, Valadisha, Bangkok. Alam ko puno na pero try nyo pa rin para lang ipakita yung suporta kay Pangulong Duterte. May pakita natin sa buong mundo na here in Thailand, we are also commemorating and we are also paying tribute, homage to one true leader, good leader, the best president ever, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So sobrang emotional tayo kanina watching yung aming video presentation, mga ginawa kay nagawa ni Pangulong Duterte para sa bayang Pilipinas and din yung mga ginawa sa kanya ng administrasyon. Tapos nakita ko pa tong message ni Jimmy Bondoc, sobrang lungkot na lungkot talaga ako. Si Pangulong Duterte ay sa amin, ibalik niyo siya sa Pilipinas. Si Pangulong Duterte ay atin. Si Pangulong Duterte ay para sa mga Pilipino at para sa Pilipinas. Kaya sana ibalik nyo sa Pilipinas. Bago po tayo magtapos, meron pa pong isang gustong bumati, mga bossing, at pakinggan nyo po ang kanyang napakagandang bati para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nito, importanteng tao nito. Panoorin nyo na lang. The pleasure it is for me to wish happy birthday to ang ating predecessor. May buwabati pa pala. Uy. Happy birthday to you, Mr. President. Uy, happy birthday din sa'yo. Sana uling birthday mo na yan, BBM. Kung minsan, nung presidente ka, napapamura ka. Talaga mapapamura kami sa'yo. Pero huwag niyong inaalala, lahat ng magandang sinimulaan ninyo, we will continue to work on it. Anong continue to work on it? Wala nga kayo sinunod. Mga hayop kayo. Puros pang good time ang ginawa nyo. Concert dito, concert dyan, nood ng concert. Kung walang concert na mapanood, kayo gagawa ng concert, fashion show, anak ng putya, mukha naman kayo mga penguin maglakad, puros pa kayo mga fashion show, ngiwi-ngiwi, party-party, basa kilikili. Tang ina nyo kung ano pinagagawa nyo sa Philippines, mga hayop kayo. We will continue to make sure that those projects that you started will be successful. Will be successful? Putang ina, sinungaling ka, talagang hayop ka. Lahat ng mga proyekto dyan sa Mindanao, itinigil mong, buwisit ka. Lahat ng mga build projects, wala na. Nagsipaghintuan na. Yung subway project dapat 2028, okay na yan. Putya na, naging 2030 something pa dahil ewan ko kung anong ginagawa ninyo sa pera ng Pilipinas. Mga buwisit kayo. Sana kakasinghot ninyo tumirik yung mga mata ninyo para naman kahit papaano makabawi kami sa inyo. And I'm glad that I am able to continue the good work that you started. And so, I don't know kung makapag-relax ka because after a lifetime of work, I don't know if you still know how to take it easy. But if you have the chance, please have a good celebration. Happy birthday, PRRD.
Oy, happy birthday daw, PRD. Mula sa iyong kaibigan dyan sa Malacanang. Oo, sabi nga nila. Ang pangalan po niya ay President Judas Bongbong Marcos. Oo, si Judas po yan. Yan po yung inyong pinakamamahal na kaibigan ng kapartner ni VP Sara na nagtaksil sa bayang Pilipinas na balang araw. Alam natin the day of reckoning and the karma is a bitch. Nakita nyo yung nangyari kay, ayaw ko na lang magsabi ng pangalan, pero kapatid at anak ng presidente, nakita nyo ngayon ang itsura niya. Sobrang deteriorating siya. And talaga naman, naniniwala ako na karma yun. Kaya sana lang talaga, if the God of Karma is reading and watching this vlog, I hope that you will give these people, the people whom humiliated the Philippines so much, whom talagang pinahirapan ng Pilipinas at ipinagkanuno si Pangulong Duterte, I hope that they will suffer more than what this person is suffering now. I hope that they will all wish for their deaths. Yung sila na yung mananalangin ng kanilang kamatayan sa hirap ng dinadanas nila. And I hope that you will give them the most painful death. You will give them the most excruciating life. Dahil sa dami ng Pilipinong pinaiyak at inabuso nila. Sana. Maraming salamat mga bossing. Happy birthday, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mabuhay ka, buong mundo ang makakarinig kung gaano ka kabuting tao, kung gaano ka kamahal ng mga Pilipino at kung gaano ka talaga kagaling. Isa kang alamat. Magandang araw sa inyong lahat. I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan,